Bagong post na News 5 tungkol kay VP Sara. Pupunta daw siya sa the Netherlands. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na pupunta siya sa The Hague, Netherlands, para sundan ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, kailangan niyang kausapin ang mga abogado at doon nila pag-uusapan kung ano ang mga dapat gawin. Muling iginiit ng bise na mali ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Paliwanag niya, dapat ay dinala na muna ang kanyang ama sa local court batay umano sa rule ng International Criminal Court. So, yun. Tingnan natin kung... So, ibig sabihin, kasi kanina, nakasakay na si Pangulong Duterte at saka si dating Executive Secretary Medel Diaz sa aeroplano at hindi pa naman nag-take off. Eh, parang may balita kasi according to Attorney Raul Lambino, nag-issue ang Supreme Court ng TRO. Kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon na isinampa ni Pangulong Duterte at Senator Bato de la Rosa doon sa pagka-aresto ni Pangulong Duterte. So, tanong kanina, makakahabol kaya ang TRO? So, it seems na hindi na makahabol. Baka nag-take off na. As of now, wala pa akong confirmation kung nag-take off na pa ang aeroplano para papuntang Netherlands. But basing dito sa pahayag ni BP na hahabol siya, susunod siya sa The Hague, Netherlands, eh baka nakalarga na. So, nakakalungkot po itong mga ganitong pangyayari. Diba? Attorney ito, post naman ng Inquirer. Just in, Attorney Delgra Martin III, former President Duterte Legal Counsel, said that PRRD is in the plane to The Hague. So, yun. Papunta na talaga, wala. Okay, ang nangyayari ngayon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, nagrarally na ang mga tao. Ito sa Cotabato City Public Plaza. Cotabato. Nisigaw ng Duterte. And then, sa iba't ibang lugar, kanina sa Iligan, hanapin ko yung Iligan, meron ding nagrally sa Iligan. Bukidnon, meron din. Hindi pagsakay ito. Ano ba yung ito, isang rally din ito. Yeah, this is Iligan. Sa Davao City rin meron din, kailang wala pa akong
video na nakita, lang mga post. So ito na po ang nagising na ang damdamin ng taong bayan. Nakakaiyak din yung mga pulis na nahulikam na umiiyak habang nandun sila sa loob ng kwarto kung saan nandun si PRRD, nandoon ibang mga kapulisan na umiiyak talaga yung mga pulis. So nakakalungkot po ang nangyari sa araw na ito. Mark our calendar, March 11. Hindi ko inaakala na hahantong ng ganito. Akala natin wala na yung ICC na yan dahil sa sanctions na pinataw ng US government sa ICC. Hindi na sila makakagalaw ngayon. Biglaan. Ang isang tanong ngayon is si Professor Malo Tikia, may post siya, nasaan ang Pangulong Marcos Jr. Mula pa nung Biyernes, hindi na natin siya naririnig o nakikita. Diba dumating yung bangkay ng 2 piloto nung nag-crash sa Bukidnon, dumating sa Villamor Air Base nung Sabado. Wala siya, hindi siya naka-attend dahil daw sa isang urgent matter. So, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, diba? Martes na ngayon. Di pa natin siya naririnig. Nasaan kaya ang Pangulong Marcos? Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Nakakatulong